Roberto, huwag ka na munang sumama sa amin sa Tagaytay ngayong Pasko. Iyan ang masakit na salitang binitawan ng asawa kong si Teresita. Pagkatapos ng 43 taon ng pagsasama, itinuring akong pabigat ng sarili kong mga anak. Mahirap daw akong pakisamahan. Mahirap daw akong kasama sa bahay. Kaya naman, hindi ako nakipagtalo. Lalo lang akong nagkulong sa workshop ko sa silong ng bahay. Habang iniisip nila na ako ay matandang laos na at walang alam sa makabagong teknolohiya, lalo kong tinapos ang isang lihim na proyekto. Isang proyektong magpapatunay na hindi pa ako tapos. Eksaktong 12:00 ng hating gabi noong Boxing Day, biglang pumutok ang balita sa TV at sa internet. 480 milyong piso. Iyan ang halaga ng trabahong tinapos ko habang itinatakwil nila ako. Pagkatapos niyon, hindi na tumigil ang pagring ng telepono ko. Nag-uunahan silang tumawag, nag-uunahan silang humingi ng tawad. Bago ko ituloy ang kwento kung paano ko sila hinarap ng gabing iyon, maaari bang malaman ko muna kung saang bahagi kayo ng Pilipinas nakikinig ngayon? I-comment nyo naman po sa ibaba para makapagbatian tayo. Mahirap pakisamahan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang iyon. Mahirap pakisamahan. Parang isang hatol na iginawad sa akin ng sarili kong pamilya nang walang pagkakataong ipaliwanag ang aking panig. Noong gabing iyon, habang mag-isa ako sa sala, tiningnan ko ang mga kamay ko. Mga kamay na marami nang naitayo. Mga kamay na sa loob ng 35 taon ay humawak ng mga blueprint, sumukat ng mga bakal at tinitiyak na ang bawat tulay na dinadaanan ng libo-libong tao sa Maynila ay matatag. Bilang isang civil engineer, ang buhay ko ay nakabase sa katotohanan, sa kalkulasyon. Kung ang isang sukat ay mali kahit ng ilang sentimetro lang, guguho ang lahat. Kapag gumuho ang tulay, may mga taong mamamatay. Kaya naman, ganoon din ang pagtingin ko sa buhay. Seryoso, diretsahan, prangka, pero para sa aking mga anak, ang pagiging prangka ko ay hindi na pagmamalasakit. Para sa kanila, ito ay isang uri ng lason, isang puna na palaging nagpaparamdam na mali sila. Naalala ko noong nakaraang undas, nagtitipon-tipon kami sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Si Paolo, ang panganay ko, ay masayang nagkukwento tungkol sa bago niyang balak na negosyo. Gusto raw niyang iwan ang kanyang trabaho sa marketing para mag-focus sa tinatawag niyang cryptocurrency. Sabi niya, ito na raw ang kinabukasan ng pera. Pero bilang ama, nakikita ko ang panganib. Nakita ko kung gaano kawalang katiyakan ang pinasok niya. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko na hindi praktikal ang kanyang plano. Sinabi ko na sa edad niyang 41 at bilang isang amang may mga anak din, hindi sapat ang pangarap lang, kailangan ng matibay na pundasyon. Pero anong nangyari? Hindi niya nakita ang pag-iingat ko. Ang nakita lang niya ay ang pagiging negatibo ko. Sabi ni Paulo sa kanyang ina, palagi ko na lang daw siyang binabagsak. Sabi niya, wala na raw akong ibang alam kundi ang mamuna. Doon nagsimulang mabuo ang tatak na iyon. Mahirap pakisamahan. Pagkatapos ay dumating naman ang kaarawan ng bunso kong si Christina. Dumating siya kasama ang kanyang bagong boyfriend, isang lalaking puno ng tattoo sa braso at leeg. Hindi naman sa ayaw ko sa sining, pero bilang isang ama na nagpalaki sa kanya sa maayos na paraan, hindi ko napigilang magtanong. Nagtanong ako kung ano ang trabaho ng lalaki. Nagtanong ako kung ano ang plano nila sa hinaharap. Simple lang ang mga tanong ko, pero para kay Christina, iyon ay isang insulto. Sabi niya pagkatapos ng party, hiyang-hiya raw siya sa ginawa ko. Bakit daw ba kailangang maging ganoon ako, katapang magsalita? Bakit daw ba hindi ko na lang kayang ngumiti at tumahimik? Sabi niya, pagod na raw silang mag-ingat sa bawat salitang bibitawan nila kapag kasama ako. Eggshells. Iyan ang ginamit nilang salita. Parang lumalakad daw sila sa ibabaw ng balat ng itlog kapag naroon ako sa paligid. Hindi nila naiintindihan. Ang pagiging seryoso ko ay dahil mahal ko sila. Ayokong makita silang magkamali sa mga desisyong sisira sa buhay nila. Pero sa mundong ito na puro na lang pakitang tao at social media, ang katotohanan ay tila naging isang kasalanan, isang retiradong inhenyero. Iyan na lang ang tingin nila sa akin. Isang matandang tapos na ang panahon.
Nakakalungkot isipin na ang 35 taon ko sa serbisyo, ang mga tulay na itinayo ko na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng baha at lindol ay wala nang halaga sa kanila. Ang mga ideya ko raw ay laos na. Ang mga prinsipyo ko raw ay hindi na akma sa makabagong panahon. Sabi ni Teresita sa akin minsan, "Roberto, kailangan mo ring matutong makisama. Hindi na ito ang opisina mo." Nakisama naman ako. Nanahimik ako sa maraming pagkakataon. Hinayaan ko silang magkamali. Pero kahit ano ang gawin ko, ang tatak na mahirap ay nakadikit na sa pangalan ko. Naging mas madali na lang para sa kanila na iwan ako kaysa pakinggan ako. Minsan, nakaupo ako sa tapat ng aming bintana habang pinapanood ang mga sasakyang dumadaan. Iniisip ko, ilan kaya sa mga taong iyon ang nakakaalam na ang kalsadang dinadaanan nila ay resulta ng mga gabing hindi ko itinulog? Ilan kaya ang nakakaalam na ang tibay ng tulay na iyon ay dahil sa higpit ko sa mga kontraktor noong araw? Walang nakakaalam. At tila ganoon din sa loob ng sarili kong bahay. Naging estranghero ako sa piling ng mga taong pinaglaanan ko ng aking buong buhay. Ang bawat salita ko ay naging puna. Ang bawat payo ko ay naging sumbat. Sa bawat hapunan, mas mahaba pa ang katahimikan kaysa sa tawanan. At kapag nagsalita na ako, makikita mo ang pag-irap ng mga mata ni Paulo o ang malalim na buntong hininga ni Cristina. Sinasabi nila na gusto lang nila ng kapayapaan. Pero ang kapayapaang gusto nila ay ang katahimikan ko. Ang pagkawala ko, masakit isipin na sa sarili mong tahanan, kailangan mong paliitin ang iyong sarili para lang maging komportable ang iba. Kailangan mong itago ang iyong dunong para lang hindi sila mainggit o masaktan. Minsan, pumasok ako sa kwarto ni Paulo noong bata pa siya. Tinutulungan ko siyang gumawa ng proyekto sa eskwelahan. Noon, hangang-hanga siya sa akin. Sabi niya, "Tay, gusto ko pong maging katulad niyo paglaki ko." Ngayon, ang batang iyon ay hindi na makatingin sa mga mata ko. Ngayon, ang batang iyon ang nagsasabi na mas mabuti pang huwag na lang akong sumama sa Pasko. Ito ang realidad ng pagtanda rito sa atin. Kapag hindi ka na nakakapagbigay ng pera o kapag hindi ka na kasing lakas ng dati, unti-unti ka nang kinakalimutan. Ang iyong karanasan ay itinuturing na lang na mga kwentong barbero. Ang iyong mga paalala ay nagiging ingay na lang sa pandinig nila. Mahirap pakisamahan. Siguro nga, mahirap akong pakisamahan dahil hindi ako marunong magsinungaling. Siguro nga, mahirap ako dahil hindi ko kayang makitang gumuho ang buhay ng mga anak ko nang hindi ako nagsasalita. Pero sa huli, ang masakit na katotohanan ay ito. Ang pamilyang itinayo ko, ang pundasyong pinaghirapan ko, ay tila bumibigay na, at hindi ito dahil sa maling sukat ng bakal o semento, kundi dahil sa kawalan ng respeto sa taong nagbigay ng lahat para sa kanila. Habang hinihintay ko ang sapit ng Pasko na ako lang mag-isa, tinitigan ko muli ang aking workshop. Dito, sa silong na ito, ako ang hari. Dito, ang mga sukat ay tama. Dito, ang mga materyales ay tapat. Dito, walang nagsasabi na laos na ako. Dito, sinimulan ko ang aking huling proyekto. Isang proyekto na magpapatunay na ang isang retiradong inhenyero ay may ibubuga pa. Na ang tatak na mahirap pakisamahan ay hindi kahinaan, kundi bunga ng isang pusong hindi kailanman sumuko sa paggawa ng tama. Sa mundong ito na puro madalian, ipapakita ko sa kanila ang halaga ng pagtitiyaga. Sa mundong ito na puro kripto at kung ano-anong uso, ipapaalala ko sa kanila na ang tunay na tagumpay ay itinataas mula sa lupa gamit ang pawis, talino at matibay na prinsipyo. Hayaan silang magdiwang sa Tagaytay, hayaan silang magkaroon ng kanilang kapayapaan. Samantala, dito sa Quezon City, sa madilim na silong ng bahay na ito, 1 bilyong pisong ideya ang unti-unting nabubuo. At kapag natapos ito, hindi na lang sila makikinig. Sila ay mapapanganga at malalaman nila na ang matandang inhenyero na itinaboy nila ay siya palang pinakamahalagang pundasyon ng kanilang buhay. Ngunit hanggang sa sandaling iyon, titiisin ko muna ang lungkot. Titiisin ko ang sakit ng pagiging mag-isa dahil alam ko, sa dulo ng lahat ng ito, ang katotohanan pa rin ang mananaig at ang tulay na itinayo ko sa loob ng 8 buwan sa silong na ito ay magiging daan para mahanap ko muli ang aking halaga. Mahirap pakisamahan, marahil,
Pero darating ang araw, malalaman nila na ang pinakamahirap na bagay sa lahat ay ang mabuhay sa isang mundong wala ang gabay ng isang ama na marunong magsalita ng totoo. Nakaalis na sila. Narinig ko ang pag-andar ng sasakyan ni Paolo sa labas ng aming gate. Narinig ko ang tawanan ni na Cristina at ng kanyang ina habang isinasara ang mga pinto. Masasaya sila. Sabik na sabik silang makaalis patungo sa Tagaytay upang doon magdiwang ng Pasko. Isang linggong bakasyon. Isang linggong tawanan. Isang linggong wala ako. Nang tuluyan ng tumahimik ang kalsada, naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Napakalaki ng bahay na ito kapag walang tao. Napakatahimik, masyadong tahimik. Hindi ko binuksan ang telebisyon, hindi ko rin binuksan ang radyo. Sa halip, dahan-dahan akong naglakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang maliit na pinto patungo sa aking silong. Sa aking workshop. Habang bumababa ako sa hagdan, naramdaman ko ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy, langis ng makina at alikabok. Para sa iba, ito ay amoy ng kalumaan. Pero para sa akin, ito ay amoy ng kalayaan. Dito sa silong, hindi ako ang matandang mahirap pakisamahan. Dito, hindi ako ang amang laging namumuna. Dito, ako ay isang inhenyero. Dito, ako ay may halaga. Binuksan ko ang ilaw, kumislap ang mga kagamitan kong nakasabit sa dingding. Ang mga martilyo, destornilyador, at mga lagari na naging kasama ko sa loob ng maraming taon. Pero hindi ang mga iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Naglakad ako sa dulong bahagi ng workshop, sa ilalim ng isang mesang natatakpan ng lumang trapal. Inalis ko ang takip at lumitaw ang aking computer. 3 monitor. Isang makapangyarihang makina na binili ko ng lihim noong nakaraang taon. Naupo ako at huminga ng malalim. 8 buwan na ang nakalilipas mula nang simulan ko ang proyektong ito. 8 buwan ng pagpupuyat. 8 buwan ng pag-aaral, 8 buwan ng lihim na paggawa. Naalala ko noong sinabi ko kay Paolo na nag-aaral akong mag-code. Tumawa lang siya, isang tawang parang nang uuyam. Sabi niya, "Tay, baka sumabog lang ang ulo mo dyan. Hayaan mo na ang computer sa mga bata. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga ng mga halaman mo." Masakit. Parang sinabi na rin niya na wala na akong kakayahang matuto ng bago. Na ang utak ko ay kasing tigas na ng semento. Pero nagkamali sila. Bumalik sa isip ko ang mga alaala noong dekada 90. Noong itinatayo pa lang ang mga unang rilis ng tren sa Metro Manila. Ako ang namumuno sa koordinasyon ng mga kontraktor noon. Napakahirap ng trabaho, napakaraming papel, napakaraming pagkakamali dahil hindi nag-uusap ang mga arkitekto at mga inhenyero. Noon pa man, nakagawa na ako ng isang sistema. Isang manual na paraan para magtugma ang lahat ng sukat at iskediul. Gumana iyon. Nakatipid ang gobyerno ng bilyon-bilyong piso dahil sa sistemang iyon, pero luma na iyon. Nakasulat sa papel, nakatago sa mga lumang folder. Nitong huli, habang nakikinig ako sa mga balita tungkol sa mga proyektong laging nade-delay at mga kalsadang laging sira, naisip ko, paano kung gawin kong makabago ang sistemang iyon? Paano kung gamitan ko ito ng artificial intelligence? Doon nagsimula ang lahat. Sa unang 3 buwan, nahirapan ako. Aaminin ko. Ang wikang Python ay parang ibang planeta para sa akin. Ang mga bracket, ang mga indentasyon, ang mga logic, minsan ay gusto ko na ring sumuko. Paulit-ulit kong binabasa ang mga tutorial sa YouTube. Paulit-ulit kong sinusubukan ang bawat linya ng code. Minsan, papasok si Teresita sa silong para tawagin ako para kumain. Titingnan niya ang screen ko at magbubuntong hininga. "Roberto, ano ba iyang ginagawa mo? Para kang bata na naglalaro ng computer games. Sayang lang ang kuryente." Hindi ko siya sinasagot. Ngumingiti lang ako. Hindi niya alam na ang bawat linyang sinusulat ko ay isang piraso ng aking dangal na muli kong binubuo. Ito ang aking kanlungan. Kapag nasa itaas ako, sa sala o sa kusina, nararamdaman ko ang hinanakit. Nararamdaman ko ang tingin nila sa akin na parang isang kagamitang sira na hindi na mapakinabangan. Pero kapag bumababa ako rito, nawawala ang lahat ng iyon. Dito, ako ang arkitekto ng aking sariling mundo. Sa loob ng 8 buwan, dahan-dahan kong isinalin ang bawat prinsipyo ng inhenyeriya na alam ko sa loob ng computer. Ang koordinasyon ng mga materyales, ang pag-predict ng mga panganib sa lupa,
Ang pag-aayos ng komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang software. Nalaman ko na ang problema pala sa construction ngayon ay hindi ang kakulangan sa teknolohiya. Ang problema ay hindi sila nag-uusap at ang algorithm na ginagawa ko. Iyon ang magsisilbing tulay. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa taas. Akala nila ay natutulog na ako. Sabi ni Christina, "Si tatay, parang lalong nagiging weirdo. Lagi na lang nasa silong. Baka kung ano na ang nangyayari sa isip niya." Sumagot si Paulo, "Hayaan mo na. At least hindi siya nakikialam sa atin kapag nandoon siya. Mas tahimik ang buhay." Tumulo ang luha ko habang nakatingin sa monitor. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa determinasyon. Gusto kong ipakita sa kanila na ang weirdo na tinatawag nila ay ang parehong tao na nagpaaral sa kanila. Ang parehong tao na hindi pa tapos magbigay ng kontribusyon sa mundong ito. Pinindot ko ang run sa aking programa. Lumitaw ang mga numero, kulay berde. Ang ibig sabihin ay walang error. Ang data mula sa isang lumang proyekto ng tulay sa Pasig ay dumaan sa aking system. Ang resulta? Nakita ng aking AI ang isang malaking pagkakamali sa pundasyon na hindi napansin ng mga tao noon. Isang pagkakamali na kung hindi na ituwid ay magdudulot ng pagguho. Napahilig ako sa aking upuan. Kinabahan ako. Totoo ito. Ang ginagawa ko ay totoo. Hindi ito laro. Hindi ito pag-aaksaya ng oras. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang kakaibang lakas. Ang pakiramdam na wala akong silbi ay biglang napalitan ng isang malaking layunin. Sila ay nasa Tagaytay ngayon, kumakain ng masasarap na pagkain at nagbubukas ng mga regalo. Ako naman, narito sa aking madilim at maalikabok na silong, kaharap ang aking computer. Pero hindi ako malungkot. Sa katunayan, ito ang pinakamasayang Pasko ko sa loob ng maraming taon. Dahil dito sa silong, nahanap ko muli ang aking sarili. Nahanap ko ang inhenyero na matagal nang ibinaon ng kanyang pamilya sa ilalim ng mga bansag na matanda at mahirap pakisamahan. Ang lihim na ito, ang lihim sa silong na ito, ang magiging pinakamalaking sorpresa sa kanilang buhay. Hindi ko ito ginagawa para sa pera. Bagaman alam ko na malaking halaga ang katumbas nito, ginagawa ko ito para sa aking kaluluwa. Gusto kong patunayan na ang edad ay numero lamang. Na ang karanasan, kapag sinamahan ng tamang teknolohiya, ay isang puwersa na hindi mapipigilan. Isinara ko ang aking computer pagdating ng madaling araw. Humiga ako sa lumang sofa rito sa workshop. Habang nakatingin sa kisame, naririnig ko ang mahinang tibok ng aking puso. Hindi pa ako tapos. Malayo pa ang itatakbo ng matandang ito. At habang sila ay nagpapakasaya sa lamig ng Tagaytay, hindi nila alam na ang pabigat na iniwan nila sa Quezon City ay kasalukuyan ng binabago ang hinaharap ng buong industriya. Ngumiti ako bago pumikit. Sa susunod na pagkakataon na tawagin nila akong mahirap pakisamahan, hindi na ako masasaktan. Dahil alam ko na sa loob ng silong na ito, nakatago ang katotohanan. Isang katotohanang mas matatag pa sa anumang tulay na naitayo ko sa buong buhay ko. Isang katotohanan na si Roberto ay buhay, si Roberto ay matalino, at si Roberto ay may halaga. Matulog na muna tayo. Bukas, muli nating bubuhayin ang makina. Bukas, muli nating gagawin ang imposible. Dahil ang lihim na ito ay hindi na magtatagal na manatiling lihim. Isang maaraw na Martes ng umaga. Nagpasya akong lumabas ng bahay pagkatapos ng ilang araw na pagkakakulong sa aking silong. Nagkita kami ni Junjun Reyes sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Si Junjun ay dati kong kasamahan sa trabaho. Mas bata siya sa akin ng 10 taon. Pero tulad ko, marami na rin siyang puting buhok at mga kwento ng nakaraan. Habang naghihintay ako sa kanya, nakaramdam ako ng kaba. Hawak ko ang aking laptop sa loob ng bag. Sa isip ko, tinatanong ko ang sarili ko, "Roberto, tama ba itong ginagawa mo? Baka pagtawanan ka lang niya. Baka tama ang mga anak mo. Baka nga naman naglalaro ka lang." Dumating si Junjun na may malapad na ngiti. "Pareng Roberto, kumusta na ang buhay retirado?" Tanong niya habang umuupo. Umorder kami ng kape. Mainit na barako. Ang amoy ng kape ay nagpabalik sa akin sa mga panahong nasa site pa kami. Noong kami pa ang nagpapatakbo ng mga malalaking proyekto sa gobyerno.
Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga dati naming kasamahan. Sino ang pumanaw na, sino ang may sakit, at sino ang matagumpay na. Pero hindi nagtagal, napunta ang usapan sa kasalukuyang kalagayan ng industriya ng construction sa Pilipinas. Napailing si Junjun. Mahirap na ang trabaho ngayon, Roberto. Napakagulo. Maraming ang bagong software, maraming ang high-tech na kagamitan, pero palaging delayed ang mga proyekto. Palaging lumalampas sa budget. Uminom siya ng kape at nagpatuloy. Ang problema kasi, hindi nag-uusap ang mga tao. Ang arkitekto, iba ang sukat sa plano. Ang engineer, iba ang nakikita sa site. Ang supplier, huli na kung magpadala ng gamit. Walang koordinasyon. Sayang ang pera ng bayan. Sayang ang pagod. Ito na ang pagkakataon ko. Junjun, sabi ko ng may mahinang boses. May gusto sana akong ipakita sa iyo. Inilabas ko ang aking laptop. Binuksan ko ang program na 8 buwan kong pinagpuyatan. Noong una, akala ni Junjun ay mga larawan lang ng aking mga apo ang ipapakita ko. Ngumiti siya ng bahagya. Pero nang makita niya ang mga linya ng code at ang mga graph na lumalabas sa screen, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ano ito, Roberto? Tanong niya. Lumapit siya sa screen. Isinuot niya ang kanyang salamin sa mata. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pero hindi ko ginamit ang mga komplikadong salita ng computer. Ginamit ko ang wika ng aming propesyon, ang wika ng inhenyeriya. Naalala mo ba ang sistema nating ginawa noong 90s? Noong ginagawa natin ang mga tulay sa Pasig? Yung manual na pagtutugma ng mga plano sa actual na site? Tumango siya. Oo naman. Iyon ang pinakamagandang sistema na nagamit ko, pero nawala na iyon dahil naging computer-based na ang lahat. Hindi ito nawala, Junjun, sabi ko, habang itinuturo ang screen. Kinuha ko ang logic ng sistemang iyon, ang mga prinsipyo ng tamang koordinasyon, at isinalin ko ito sa paraang naiintindihan ng makabagong computer. Ginamitan ko ito ng AI. Ang system na ito ang magbabasa ng lahat ng plano mula sa iba't ibang software. Siya ang makakakita kung saan ang mali bago pa man simulan ang pagbubuhos ng semento. Nanahimik si Junjun, matagal na katahimikan. Pinanood niya ang isang demo simulation sa screen. Ipinakita ko kung paano nahuli ng system ang isang pagkakamali sa sukat ng bakal sa loob lamang ng 3 segundo. Isang pagkakamali na kadalasang inaabot ng 3 linggo bago mapansin sa totoong site. Hinawakan ni Junjun ang kanyang noo. Roberto, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Mag-isa? Mag-isa, Junjun. Sa silong ng bahay ko, hindi siya makapaniwala. Tumingin siya sa akin na parang ngayon lang niya ako nakilala. Pare, hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang halaga nito? Ang mga malalaking kumpanya sa Makati, bilyon-bilyon ang nawawala sa kanila dahil sa ganitong mga problema. At heto ka, isang retiradong engineer, nahanap mo ang solusyon na hindi mahanap ng mga batang eksperto sa ibang bansa. Uminom ako ng kape. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib. Sa wakas, may isang taong nakaintindi. Akala ng mga anak ko ay naglalaro lang ako, sabi ko nang may pait sa boses. Sabi nila, laos na raw ang mga ideya ko. Biglang tumayo si Junjun. Laos? Roberto? Ang karanasang mayroon ka sa loob ng 35 taon. Iyan ang hindi matutumbasan ng anumang school sa abroad. Ang ginawa mo ay kumuha ng isang lumang problema at ginamitan mo ng matandang dunong para lumikha ng makabagong solusyon. Ito ang hinahanap ng buong mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono. May mga kakilala ako, Roberto. Mga taong nasa tech investment. Kailangan nilang makita ito. Ngayon din. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo. Ang aking mundo ng lumang karanasan at ang makabagong mundo ng teknolohiya. Napatunayan ko sa aking sarili na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagiging walang silbi. Ang aming mga puting buhok ay hindi dekorasyon lang. Ito ay tanda ng libu-libong pagkakamaling naranasan namin, na naging dahilan kung bakit alam namin ang tamang daan ngayon. Ang mga kabataan ngayon, mabilis silang gumamit ng computer, magaling silang mag-code, pero wala silang karanasan sa site. Hindi nila alam ang tunay na ugali ng semento kapag umuulan. Hindi nila alam ang hirap ng pakikipag-usap sa mga kontraktor na matitigas ang ulo, pero ako, alam ko
ang parehong panig. At iyon ang naging susi ko. Sabi ni Junjun, Roberto, ihanda mo ang sarili mo. Ang proyektong ito, hindi lang ito tungkol sa construction. Tungkol ito sa iyong dangal bilang isang inhenyero. Sa tingin ko, ang halaga nito ay hindi lang milyon-milyon. Maaring umabot ito sa bilyong piso kung maibebenta natin ito ng maayos sa tamang tao. Bilyong piso. Noong marinig ko ang salitang iyon, hindi ang pera ang naisip ko. Naisip ko ang mukha ni Teresita. Naisip ko ang mukha ni na Paolo at Cristina. Naisip ko kung paano nila ako itinuring na isang pabigat na kailangang iwan sa Pasko. Gustong umiyak ng puso ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik na ipakita sa kanila na nagkamali sila, na ang kanilang tatay, na tingin nila ay mahirap pakisamahan, ay siya palang lilikha ng kasaysayan sa industriyang kinalimutan na siya. Nagpasalamat ako kay Junjun. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang balikat ko. Pareng Roberto, sabi niya, huwag mong hayaang sabihin nila na tapos ka na, dahil sa nakikita ko rito sa laptop mo. Mukhang nagsisimula ka pa lang. Naglakad ako pa uwi nang may bagong sigla. Ang bawat hakbang ko ay mas matatag. Ang hangin ng Disyembre ay hindi na gaanong malamig. Sa pagtatagpo ng aking karanasan at ng teknolohiya, nakabuo ako ng higit pa sa isang computer program. Nakabuo ako ng isang bagong pag-asa. Ang matandang Laos ay may lihim na dala. At ang lihim na iyon ay sapat na upang gisingin ang isang pamilyang nakalimot na kung sino ba talaga ang kanilang ama. Tuloy ang laban, Roberto. Tuloy ang laban. Pag-uwi ko sa bahay, pumasok ako uli sa aking silong. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtatago. Naroon ako dahil alam ko na ang aking ginagawa ay may katuturan. Hinawakan ko muli ang keyboard, pinindot ko ang mga letra. Ang bawat click ay parang isang tunog ng martilyo na nagpapatibay sa aking pundasyon. Karanasan, teknolohiya, kapag ang dalawang ito ay nagsama, walang imposible. At sa darating na Boxing Day, malalaman ng lahat ang katotohanan. Malalaman nila na ang pinakamahalagang gamit sa loob ng bahay na ito ay hindi ang telebisyon, hindi ang sofa, kundi ang utak ng isang lalaking hindi sumuko sa kanyang pangarap. Malapit na, kaunti na lang. At ang Paskong ito ay magiging simula ng aking muling pagkabuhay. Mabilis ang takbo ng mundo. Minsan, sa sobrang bilis nito, hindi na natin napapansin ang mga bagay na talagang mahalaga. Pero para sa akin, sa loob ng nakalipas na 2 linggo, tila tumigil ang oras. Pagkatapos ng usapan namin ni Junjun, hindi na ako mapakali. At gaya ng kanyang ipinangako, mabilis na kumilos ang tadhana. Isang tawag ang natanggap ko mula sa isang opisina sa Makati. Ang kumpanya ay tinatawag na Manila Tech Ventures, isang grupo ng mga namumuhunan na naghahanap ng mga makabagong ideya sa Pilipinas. Noong nakaraang Miyerkules, nagsuot ako ng aking pinakamagandang barong. Ang barong na ginagamit ko lang sa mga espesyal na okasyon. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Matanda na ako. Marami na ang kulubot sa aking mukha. Pero sa loob ng aking mga mata, naroon pa rin ang talas ng isang inhenyero. Saan ka pupunta, Roberto? Tanong ni Teresita, habang nag-aayos siya ng mga gamit para sa kanilang church group. May kikitain lang ako sa Makati, Teresita. Tungkol sa mga dati kong kasamahan, sagot ko ng mahinahon. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi rin siya nag-alok na ihatid ako. Para sa kanya, marahil ay isa lang itong ordinaryong lakad ng isang matandang walang magawa sa bahay. Kung alam lang niya kung saan ako patungo. Sumakay ako ng Grab patungong Makati. Habang dumadaan kami sa EDSA, pinagmamasdan ko ang mga gusali. Ang ilan sa mga iyon, naging bahagi ako ng pagtatayo. At ngayon, narito ako, patungo sa isang pulong na maaaring magpabago sa aking buong buhay. Pagpasok ko sa gusali sa Ayala Avenue, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon. Napakaganda ng opisina. Puro salamin, puro moderno. Ang mga taong nandoon ay puro bata, mga lalaki at babaeng nasa edad 30. Nakasuit sila, mabilis maglakad, may hawak na kape. Pakiramdam ko noong una, ako ay isang estranghero mula sa nakaraan. Dinala ako sa isang malaking boardroom. Doon, nakaupo ang 4 na matataas na opisyal ng kumpanya. Kasama ko si Junjun,
Ang mga negosyanteng ito ay kalahati lang ng edad ko. Sa simula, nakita ko sa kanilang mga mata ang bahagyang pagdududa. Siguro iniisip nila, ano namang alam ng matandang ito tungkol sa teknolohiya? Pero nang buksan ko ang aking laptop, nang simulan kong ipaliwanag ang aking system, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ako nagsalita tungkol sa mga mahihirap na codes. Nagsalita ako tungkol sa katotohanan ng construction sa Pilipinas. Nagsalita ako tungkol sa kung paano nasasayang ang pera dahil sa maling koordinasyon. Ipinakita ko sa kanila ang logic na binuo ko sa silong ng aking bahay. Habang tumatagal ang pulong, nakita ko silang nagbubulungan. Tumitindig ang kanilang mga balahibo. Ang matandang kaharap nila ay mas matalas pa sa kanilang mga pinakamagaling na programmer. Dahil ang dala ko ay hindi lang software. Ang dala ko ay 35 taon ng dunong at karanasan. Mr. Roberto, sabi ng kanilang pinuno, isang lalaking nagngangalang Mark, ang sistemang ito. Ito ang matagal na nating hinahanap. Hindi lang ito para sa Pilipinas. Maaari itong gamitin sa buong mundo. Pagkatapos ng 3 oras na pagtatanong, inilabas nila ang isang makapal na dokumento, isang kontrata. Dito na ako kinabahan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Junjun at tumango siya sa akin. Gusto naming bilhin ang iyong teknolohiya, Mr. Roberto, sabi ni Mark. Gusto rin naming manatili ka bilang aming Chief Technical Advisor. Gusto naming ikaw ang gumabay sa amin. Tiningnan ko ang halagang nakasulat sa papel, 480 milyong piso. Paulit-ulit ko itong binasa sa aking isip, 480 milyon. 4 milyong yung pesos, 4 milyong libong pesos. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang isang matandang itinuturing na pabigat ng kanyang pamilya ay may hawak na ngayong halagang hindi kayang kitain ng kanyang mga anak sa buong buhay nila. 480 milyong piso. Kinuha ko ang aking ballpen. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking kamay. Ito ang ballpen na ginamit ko sa pagpirma ng mga maliliit na plano noon. At ngayon, ito ang pipirma sa aking kalayaan. Dahan-dahan, itinigil ko ang panginginig ng aking kamay. Nilagdaan ko ang dokumento. Pagkatapos ng pirmahan, tumayo silang lahat at nakipagkamay sa akin. May respeto na sa kanilang mga mata. Hindi na lang nila ako nakikita bilang isang matanda. Nakikita na nila ako bilang isang henyo, bilang isang bilyonaryo. Lumabas ako ng opisina na parang lumulutang sa ulap. Kasama ko si Junjun, Pareng Roberto. Binabati kita, sabi ni Junjun habang nakangiti ng malapad. Sabi ko sa iyo, ikaw ang susi. Salamat Junjun, maraming salamat, tanging nasabi ko. Sumakay ako ng taxi pa uwi. Hawak ko ang aking bag, kung saan nakatago ang kopya ng kontrata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumawa. Gusto kong umiyak. Pero may isang bagay akong napagpasyahan. Ilihim muna ang lahat. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Teresita na nanonood ng TV. Tinanong niya ako kung kumusta ang lakad ko. Okay naman Teresita, nagkape lang kami ni Junjun, sagot ko. Pumasok ako sa aking silong. Doon, sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, naupo ako sa aking lumang silya. Tumingin ako sa paligid. Sino ang mag-aakala na sa lugar na ito nabuo ang isang kasunduang magpapabago sa lahat? Bakit ko ito inilihim? Hindi dahil sa madamot ako. Hindi dahil gusto kong gantihan ang aking pamilya. Inilihim ko ito dahil gusto kong maramdaman muna nila ang aking pagkawala. Gusto kong maramdaman nila ang Pasko na wala ako. Gusto kong maisip nila kung sino ba talaga ang kanilang itinatapon. Ang pera ay nandiyan na. Ang 480 milyong piso ay papasok na sa aking bank account. Pero ang respeto? Ang respeto ay kailangan nilang matutunan. Naalala ko si Paulo. Naalala ko ang kanyang pagyayabang tungkol sa kanyang negosyo. Naalala ko si Christina at ang kanyang pagiging bida-bida. Naalala ko ang pagod sa mga mata ni Teresita tuwing tinitingnan niya ako. Maghintay lang kayo, bulong ko sa sarili ko. Ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa aking muling pagkabuhay. Sa loob ng 8 buwan, ginawa ko ang imposible. At ngayon, tapos na ang lihim na paggawa.
Oras na para sa paghahanda sa malaking sorpresa. Pinili kong maging tahimik hanggang sa takdang araw, ang araw ng Boxing Day, ang ika-26 ng Disyembre. Doon ko ipuputok ang balita. Doon ko ipapakita sa kanila na ang mahirap pakisamahan ay ang taong sumalba sa kanilang kinabukasan. Habang nakahiga ako sa aking kama ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Pinakikinggan ko ang mahinang hilik ni Teresita sa aking tabi. Naisip ko, paano kaya magbabago ang buhay namin pagkatapos nito? Bibili ba kami ng bagong bahay? Magbabakasyon ba kami sa ibang bansa? Marahil. Pero higit sa lahat, ang gusto ko lang ay muling makitang iginagalang ako ng aking mga anak. Gusto ko lang marinig na sabihin nila, "Tay, bilib kami sa inyo, 480 milyong piso." Isang napakalaking halaga, isang napakalaking responsibilidad, pero handa na ako. Bilang isang inhenyero, alam ko kung paano magpatatag ng pundasyon. At ang pundasyon ng aking bagong buhay ay matibay na. Ipipikit ko na ang aking mga mata. Bukas, gigising ako bilang isang bagong tao. Isang taong may lihim na tagumpay. Isang taong handang harapin ang Pasko ng mag-isa dahil alam niyang sa dulo ng lahat ng ito, siya ang mananalo. Mabilis ang tadhana at sa pagkakataong ito, ang tadhana ay nasa panig ko. Tulog na muna tayo, Roberto. Ang bukas ay puno ng pag-asa at ang iyong lihim ay mananatiling lihim hanggang sa tamang panahon. Ang kasunduang ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay kung paano ko ibabalik ang dangal ng aming pamilya. At sa tulong ng may kapal, magagawa ko ito. 480 milyong piso. Salamat Junjun, salamat Panginoon. Sa wakas, ang matandang inhenyero ay nakatayo na muli ng tuwid at wala nang makakapagpabagsak sa akin. Ika-24 ng Disyembre, gabi ng Noche Buena. Kaninang umaga pa nakaalis sina Teresita. Narinig ko ang huling busina ng sasakyan ni Paolo bago sila tuluyang lumayo sa aming kalye sa Quezon City. Naiwan ang aming gate na nakasara ng mahigpit. Naiwan ang bahay na balot ng katahimikan. Sa loob ng 43 taon, ito ang unang pagkakataon na wala ako sa hapagkainan ng aking pamilya sa bisperas ng Pasko. Dati, sa ganitong oras, abalang-abala ang buong bahay. Maririnig mo ang kalansing ng mga sandok sa kusina, ang sigawan ng mga bata, ang reklamo ni Teresita tungkol sa hindi paluto na kanin, at ang boses ko na laging nagpapaalala tungkol sa kaayusan. Ang boses ko na ayon sa kanila ay masyadong matapang, masyadong mapuna, masyadong mahirap pakisamahan, pero ngayong gabi. Wala ang lahat ng iyon. Naglakad ako patungo sa kusina. Walang amoy ng malaking handaan. Walang nilulutong lechon o spaghetti para sa 20 tao. Binuksan ko ang refrigerator at inilabas ang maliit na hiwa ng hamon na binili ko kahapon. Kumuha rin ako ng queso de bola at isang pirasong pandesal. Simple lang ang aking Noche Buena. Isang plato, isang baso ng alak, at isang matandang lalaki. Habang naghihiwa ako ng hamon, bigla akong napangiti. Isang ngiti na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Napagtanto ko ang isang bagay na nakakagulat. Hindi ako malungkot. Sa katunayan, pakiramdam ko ay gumaan ang aking buong pagkatao. Dati, kapag nakaupo kami sa hapag, kailangan kong bantayan ang bawat salitang lalabas sa aking bibig. Kapag nagbigay ako ng payo kay Paolo, iisipin niyang pinapaliit ko siya. Kapag nagtanong ako kay Christina, iisipin niyang pinapakialaman ko ang buhay niya. Kapag nagbiro ako kay Teresita, baka sumama ang loob niya. Walking on eggshells. Yan ang sabi nila, di ba? Na para ba silang naglalakad sa balat ng itlog kapag kasama ako dahil baka mabasag ang katahimikan sa isang salita ko lang. Pero ngayong gabi, wala nang balat ng itlog na kailangang ingatan. Ngayong gabi, maaari akong kumain ng nakatahimik. Maaari kong ilapag ang siko ko sa mesa nang walang bumubuntong hininga. Maaari kong kausapin ang sarili ko kung gusto ko. Kalayaan. Ito pala ang lasa ng kalayaan. Inilapag ko ang aking pagkain sa maliit na mesa sa sala malapit sa Christmas tree. Pinindot ko ang switch ng mga ilaw sa puno. Kulay asul, pula at dilaw. Kumukurap-kurap sa dilim. Napakaganda. Dati, si Teresita ang nasusunod sa dekorasyon. Kailangan ay ganito ang kulay, kailangan ay ganyan ang ayos.
Ngayong gabi, pinanood ko lang ang ilaw ng walang iniisip na kahit anong panuntunan. Naisip ko sila doon sa Tagaytay. Siguradong masaya sila. Siguradong malakas ang kanilang tawanan dahil wala ang mahirap pakisamahan nilang ama. Siguradong iniisip nila na kawawa naman si Roberto, mag-isa sa Quezon City kumakain ng hamon sa dilim. Kung alam lang nila ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon. Uminom ako ng alak, masarap, malamig, swabe sa lalamunan. Naisip ko ang kontratang nasa loob ng aking bag. Ang 480 milyong piso na papasok sa aking pangalan. Isang napakalaking tagumpay para sa sinumang tao, lalo na para sa isang retiradong gaya ko. Pero alam nyo ba, kung ano ang mas mahalaga sa akin ngayon? Hindi ang pera. Ang mas mahalaga ay ang natuklasan ko ngayong gabi. Na ang aking halaga ay hindi nakadepende sa kung gusto ba ako ng aking mga anak o hindi. Na ang aking kaligayahan ay hindi dapat manggaling sa kanilang pagsang-ayon. Sa loob ng maraming taon, naging alipin ako ng kanilang mga opinyon. Sinubukan kong magbago. Sinubukan kong manahimik. Sinubukan kong maging madaling pakisamahan para lang hindi nila ako iwan. Pero sa huli, iniwan pa rin nila ako. Pinili pa rin nilang magdiwang nang wala ako. At sa gabing ito ng Noche Buena, tinatanggap ko na ang katotohanang iyon at ang pagtanggap na iyon. Iyon ang nagdala sa akin ng tunay na kapayapaan. Payapa. Napakapayapa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maririnig mo ang malalayong putok ng kumpitis at ang mga batang nagkakantahan ng carol sa kabilang kalye. Ang Quezon City ay buhay na buhay, pero dito sa loob ng bahay ko, tila may sarili akong mundo. Sabi ko sa aking sarili, Roberto, okay ka lang. Kahit mag-isa ka, buo ka pa rin. Buo. Isang salitang matagal ko nang hindi naramdaman. Madalas nating isipin na kapag matanda na tayo, ang buhay natin ay dapat umiikot na lang sa ating mga apo at anak. Na dapat ay lagi tayong handang sumunod sa gusto nila para lang hindi tayo maging pabigat. Pero mali iyon. Napakamali niyon. Tayo ay may sariling buhay, may sariling isip, at may sariling halaga na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Naramdaman ko ang init ng alak sa aking dibdib. Tumingin ako sa portrait naming pamilya na nakasabit sa dingding. Tumingin ako sa sarili ko sa litratong iyon. Nakangiti ako, pero ang mga mata ko noon ay parang laging naghahanap ng pagmamahal. Ngayon, tumingin ako sa salamin dito sa sala. Ang mukhang nakikita ko ay matanda na, oo, maraming kulubot. Pero ang mga mata ko ngayong gabi ay panatag. Hindi ko kailangan ng palakpak nila. Hindi ko kailangan ng kanilang pasasalamat sa gabing ito. Sapat na sa akin na alam ko sa aking sarili kung sino ako. Isang inhenyero, isang matagumpay na tao, at higit sa lahat, isang lalaking marunong tumayo sa sarili niyang mga paa. Maya-maya pa ay narinig ko ang kampana ng simbahan sa malayo. Hating gabi na, Pasko na. Merry Christmas, Roberto, bulong ko sa hangin. Kumagat ako sa aking pandesal na may hamon. Ito na ang pinakamasarap na Noche Buena na natikman ko. Hindi dahil sa mahalang pagkain, kundi dahil wala itong kasamang pait ng hinanakit. Bukas, sisikat ang araw. Bukas, magbabago ang lahat. Bukas, malalaman nila ang balita tungkol sa aking tagumpay. Pero kahit hindi pa pumutok ang balitang iyon, kahit hindi pa nila malaman ang tungkol sa milyon-milyong piso, panalo na ako. Dahil sa gabing ito, nahanap ko ang aking sarili sa gitna ng katahimikan. Napatunayan ko na ang pagiging mag-isa ay hindi kaparusahan. Ito ay isang pagkakataon para makilala muli ang taong matagal ko nang kinalimutan, ang aking sarili. Huminga ako ng malalim, isinandal ko ang aking ulo sa sofa, pinanood ko ang huling kislap ng mga ilaw sa Christmas tree bago ko ito pinatay. Sa dilim, naramdaman ko ang yakap ng katahimikan. Hindi ito nakakatakot. Ito ay parang isang mainit na kumot. Matutulog ako ngayong gabi na may ngiti sa aking mga labi. Walang galit, walang puot sa aking asawa o sa aking mga anak. Pinapatawad ko sila sa hindi nila pag-unawa. At higit sa lahat, pinapatawad ko ang sarili ko sa pag-aakalang kailangan ko sila para maging masaya. Ang Noche Buena sa katahimikan ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong taon. Salamat Panginoon sa katahimikang ito. Salamat sa pagkakataong muling makahinga. Ang matandang Roberto ay hindi na muling maglalakad sa balat ng itlog.
ang matandang Roberto ay maglalakad na ng may dangal sa sarili niyang kalsada, sa sarili niyang bilis. Pasko na. At sa wakas, malaya na ako. Ika-26 ng Disyembre, Boxing Day. Eksaktong alas 12 ng hating gabi. Tapos na ang Pasko. Ang buong paligid ay balot pa rin ng katahimikan ng madaling araw. Nakahiga ako sa aking kama, nakatingin sa kisame. Alam ko na darating ang sandaling ito, inaasahan ko na ito. Pero iba pa rin pala kapag narito na. 1 minuto makalipas ang hating gabi. Alas 12:01. Biglang uminit ang aking cellphone sa ibabaw ng side table. Buzzed, buzzed, buzzed. Hindi ito tumitigil. Sunod-sunod na notifications mula sa Facebook, sa Viber at sa mga news apps. Kahit hindi ko hawakan ang telepono, nakikita ko ang mga headlines na lumalabas sa screen. Isang retiradong Pinoy engineer, nakalikha ng bilyon-bilyong pisong teknolohiya. Roberto William, ang bagong bayani ng industriya ng construction sa Pilipinas. Manila Tech Ventures, ibinunyag ang 480 milyong pisong kasunduan sa isang Pinoy inhenyero. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan ko ay hindi nababanggit kahit sa mga simpleng usapan sa barangay. Ang pangalan ko ay naging katumbas na lang ng isang matandang laging galit. Isang matandang mahirap pakisamahan. Pero sa isang saglit, sa isang pindot ng balita, sa buong bansa, naging bayani ako, naging henyo, naging milyonaryo. 5 segundo pa lang ang nakakalipas, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag. Si Paulo. Ang anak kong nagsabi na huwag na akong sumama sa Tagaytay. Hinayaan ko lang itong tumunog. Ring. 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 Hindi ko sinagot. Pagkatapos ng 1 minuto, tumawag siya uli. At sa pangatlong pagkakataon, pinindot ko ang accept, pero hindi ako nagsalita. Inilagay ko lang ang telepono sa aking tainga. Tay? Tay? Gising ka ba? Ang boses ni Paulo ay nanginginig. Halos hindi siya makahinga. Tay? Totoo ba ito? Nakikita mo ba ang balita sa ABS-CBN? Ang pangalan mo? Tay? Roberto William. 480 milyong piso daw ang halaga ng system na ibinenta mo. Nanatili akong tahimik. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Tay, sumagot ka naman. Patuloy ni Paulo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kanina pa kami gulantang dito sa Tagaytay. Hindi makapaniwala si nanay. Si Christina umiiyak. Tay, totoo ba talaga ito? Huminga ako ng malalim. Totoo yan, Paulo, maikli kong sagot. Diyos ko, Tay, bakit? Paano mo nagawa iyon sa silong lang ng bahay? Sabi sa news, babaguhin ito ang buong Pilipinas. Tay, legend ka na. Lahat ng mga dating kasamahan mo sa DPWH nagpo-post na sa Facebook tungkol sa iyo. Legend, bayani, milyonaryo. Noong nakaraang linggo lang, ako ay mahirap pakisamahan. Noong nakaraang linggo lang, ako ay isang pabigat. Mag-usap na lang tayo kapag nakauwi na kayo, sabi ko ng mahinahon. Gusto ko nang matulog. Pero Tay, ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos ni Paulo, tumawag naman si Christina. 3 beses. Hindi ko sinagot. Pagkatapos ay si Teresita, ang asawa ko. 5, 6, 7 tawag. Puno ang inbox ko ng mga text messages. Roberto, tumawag ka naman. Nag-aalala kami. Dad, we are so proud of you. Bakit mo ito inilihim? Tay, sorry sa lahat. Can we talk please? Proud. Proud daw sila sa akin. Napakasakit pakinggan ang salitang iyon. Proud sila sa akin dahil mayroon na akong 480 milyong piso? O proud sila sa akin dahil napatunayan kong matalino pa rin ako? Kung hindi pumutok ang balitang ito, kung hindi nalaman ng buong mundo ang halaga ng aking trabaho, tatawag ba sila? Mapupuno ba ang cellphone ko ng I am proud of you? O mananatili silang masaya sa Tagaytay habang ako ay mag-isang kumakain ng hamon dito sa Quezon City? Alam ko ang sagot. Alam ko. Naupo ako sa gilid ng aking kama. Ang dilim ng kwarto ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Sa loob ng maraming buwan, ako ang taong laging naghahabol sa kanilang atensyon. Ako ang laging sumasamo na pakinggan ang aking mga payo. Ngayon, ang mundo ay baligtad na. Sila na ang naghahabol sa akin.
Pero hindi ako masaya sa paraang ito. Hindi ko kailangan ng kanilang palakpak dahil lang sa yaman ko. Ang gusto ko ay respetuhin ako dahil ako ang kanilang ama. Respetuhin ako dahil sa aking pagkatao. Muling tumunog ang telepono. Isang unknown number. Marahil ay isang reporter o baka isang kakilala na biglang nakaalala sa akin dahil sa balita. Hindi ko na muling sinagot ang kahit anong tawag. Inilagay ko ang aking cellphone sa silent mode. Inilapag ko ito ng nakataob sa mesa. Katahimikan, bumalik ang katahimikan. Pero ang katahimikan ito ay iba na. Hindi na ito ang katahimikan ng isang taong itinaboy. Ito na ang katahimikan ng isang taong may kapangyarihan. Isang taong may dangal. Naisip ko ang aking workshop sa silong. Ang computer na naging tanging kaibigan ko sa loob ng 8 buwan. Ang mga linyang sinusulat ko gabi-gabi habang iniisip nila na ako ay naglalaro lang. Mahirap pakisamahan. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa isip ko. Kung mahirap akong pakisamahan, bakit niyo ako tinatawagan ngayon? Bakit tila ang bilis ninyong makalimot sa tensyong sinasabi nyo? Dahil ba ang 480 milyong piso ay kayang bumili ng pasensya? Dahil ba ang tagumpay ay kayang magtago ng lahat ng hinanakit? Huminga ako ng malalim. Humiga ako muli at ipinikit ang aking mga mata. Bukas ay darating sila. Alam ko. Mag-uunahan silang umuwi mula sa Tagaytay. Magdadala sila ng mga pasalubong. Magiging napakabait nila sa akin. Magiging napakamatulungin. Pero nakahanda na ako. Hindi ako magpapadala sa kanilang mga matatamis na salita. Hindi ko hahayaan na ang pera ang maging tulay ng aming relasyon. Gusto ko ng katotohanan. Gusto ko ng tunay na pagbabago. Ang tawag na ito sa hating gabi. Ito ang hudyat ng simula ng aking bagong buhay. Isang buhay kung saan ako ang masusunod. Isang buhay kung saan ang aking boses ay hindi na muling mababalewala. Nakangiti ako habang nakikinig sa mahinang pag-ikot ng electric fan sa aking kwarto. Salamat Junjun, salamat sa Manila Tech Ventures, at salamat sa sarili ko dahil hindi ako sumuko. 480 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Pero ang mas malaking halaga ay ang katahimikang ito na pinili ko ngayong gabi. Ang kakayahang hindi sumagot sa tawag ng mga taong hindi ako pinahalagahan noong wala pa akong maipagmamalaki. Boxing Day. Ang araw ng pagbubukas ng mga regalo. At ang regalo ko sa aking sarili ngayong gabi? Respeto. At ang lakas na tumanggi. Matulog ka na, Roberto. Ang bukas ay magiging napakahabang araw. Isang araw ng paghaharap. Isang araw ng katotohanan. At sa pagkakataong ito, ikaw ang may hawak ng lahat ng alas. Huling sulyap sa cellphone, 35 missed calls, 40 text messages. Pinatay ko ang lamp sa tabi ng kama. Hating gabi na, pero para sa akin. Ang araw ay kasisimula pa lang. Hapon ng ika-26 ng Disyembre. Narinig ko ang pagbukas ng aming gate, pagkatapos ay ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Paulo. Hindi na ako nagulat. Alam kong darating sila. Alam kong hindi sila makakatagal sa Tagaytay matapos nilang mabalitaan ang tungkol sa 480 milyong piso. Nakaupo lang ako sa aking paboritong silya sa sala. Hawak ko ang isang tasa ng tsaa. Tahimik. Naghihintay. Bumukas ang pinto. Unang pumasok si Teresita. Kasunod niya sina Paulo at Cristina. Ang kanilang mga mukha ay isang halo ng gulat, kaba at isang uri ng pagkahiya na ngayon ko lang nakita sa kanila. Roberto, ang tawag ni Teresita. Ang boses niya ay malambot. Wala na ang tono ng pagkabagot. Wala na ang buntong hininga na tila ba pagod na pagod siyang kausapin ako. Hindi ako tumayo. Tumingin lang ako sa kanila. Oh, bakit kayo narito? Akala ko ba ay hanggang bagong taon kayo sa Tagaytay? Nagkatinginan ng mga anak ko. Lumapit si Cristina at nagtangkang humalik sa aking pisngi pero nanatili akong matigas. Naupo sila sa harap ko. Ang katahimikan sa sala ay mabigat, parang isang bagyo na nagbabadya. Tay, simula ni Paulo. Napanood namin ang balita. Lahat kami, hindi kami makapaniwala. Bakit hindi nyo sinabi sa amin na may ganito kayong kalaking proyekto? Bakit nyo inilihim? Inilapag ko ang aking tasa sa mesa. Dahan-dahan. Bakit ko inilihim? Pag-uulit ko sa kanyang tanong. Siguro ang dapat ninyong itanong ay, bakit hindi ninyo napansin?
8 buwan akong nagkulong sa silong, 8 buwan akong nagpupuyat, 8 buwan akong nag-aaral ng bago. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Paulo. Noong sinabi ko sa iyo na nag-aaral ako ng computer, anong sabi mo? Sabi mo, matanda na ako. Sabi mo, mag-focus na lang ako sa pagdidilig ng halaman. Pinagtawanan niyo ako. Yumuko si Paulo. Hindi siya makasagot. At ikaw, Teresita, baling ko sa asawa ko. Sabi mo, mahirap akong pakisamahan. Sabi mo, mas magiging masaya ang Pasko niyo kung wala ako. Kaya heto, nagkaroon kayo ng Pasko na wala ako. Hindi ba iyon ang gusto niyo? Roberto, hindi naman sa ganoon. Ang mahinang sagot ni Teresita. May luha na sa kanyang mga mata. Nag-aalala lang kami dahil laging mainit ang ulo mo. Hindi namin alam na may ginagawa kang ganito kahalaga. Dito na ako napangiti. Isang mapait na ngiti. Mahalaga? Tanong ko. Mahalaga dahil nagkakahalaga ng 480 milyong piso? Iyan ba ang sukatan niyo ng halaga ng isang tao? Kapag wala akong pera, ako ay isang matandang mahirap pakisamahan. Pero ngayong may milyon-milyon na ako na ba ay madaling pakisamahan? Katahimikan. Walang sinuman sa kanila ang makatingin sa akin. Ang pera, pagpapatuloy ko. Ang pera ay madaling kitain kung may talino ka at sipag. Pero ang respeto ay hindi nabibili ng 480 milyong piso. At iyan ang pagkakamali niyo. Tumayo ako at naglakad sa tapat ng bintana. Tumingin ako sa labas. Akala niyo ba ay masaya ako dahil mayaman na ako? Masaya ako dahil napatunayan ko sa sarili ko na may silbi pa ako, pero masakit. Napakasakit isipin na kailangan ko pang maging bilyonaryo para lang pakinggan niyo ang boses ko. Kailangan ko pang maging headline sa balita para lang hindi kayo mahiya na ako ang tatay niyo. Narinig ko ang paghikbi ni Christina. Tay, sorry po. We were wrong. Masyado kaming nabulag sa sarili naming mga problema. Akala namin, dahil retired na kayo, wala na kayong alam sa takbo ng mundo ngayon. Iyon na nga ang problema, sabi ko nang hindi humaharap sa kanila. Ang tingin nyo sa mga matanda ay parang mga sirang gamit. Display na lang sa bahay. Na kapag nagbigay kami ng payo, ito ay puna. Kapag nagsabi kami ng totoo, ito ay galit. Hinarap ko silang muli. Gusto nyo ba ng pera ko? Sige. Ibibigay ko sa inyo. Pero huwag kayong umasa na mabibili niyon ang Christmas na kinuha niyo sa akin. Huwag niyong asahan na ang pera na iyan ang magbubura sa pakiramdam na itinakwil ako ng sarili kong pamilya sa mismong araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Hindi namin gusto ang pera, Roberto, sabi ni Teresita habang pinupunasan ang kanyang luha. Gusto naming ayusin ito. Gusto naming bumalik ang dati. Ang dati? Tanong ko. Ang dati? Kung saan naglalakad kayo sa eggshells kapag narito ako? Hindi. Ayoko nang bumalik sa dati. Gusto ko ng bago. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Heto ang usapan, sabi ko ng may autoridad. Ang pera na ito ay gagamitin ko para sa aking mga proyekto. Magpapatuloy ako sa pagtatrabaho. Kung gusto niyo akong maging bahagi ng buhay niyo, kailangan niyo itong pagtrabahuhan. Hindi dahil sa milyonaryo ako, kundi dahil ako si Roberto, ang asawa mo, Teresita, ang tatay niyo, Paulo at Christina. Respeto, ulit ko. Iyan ang kailangan ko. Respeto sa aking karanasan. Respeto sa aking opinyon. Hindi niyo kailangang sumang-ayon sa lahat ng sasabihin ko, pero kailangan ninyong makinig. Hindi dahil kailangan niyo ako, kundi dahil tao ako. Tumayo si Paulo at lumapit sa akin. Tay, gagawin namin. Gagawin namin ang lahat para maibalik ang tiwala niyo. Hindi dahil sa balita, kundi dahil na-realize namin kung gaano kami naging kalupit sa inyo. Patawarin niyo po kami. Tiningnan ko ang aking anak. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi. O baka gusto ko lang makita iyon. Pero sa pagkakataong ito, pinili kong maniwala. Ang tiwala ay parang semento, sabi ko sa kanya. Kapag natuyo na at nagkaroon ng lamat, mahirap nang ibalik sa dati. Pero maaari nating buhusan ng bagong pundasyon. Pero matatagalan iyon. Maraming buhos ang kailangan. Maghihintay kami, tay, sabi ni Christina. Kahit gaano katagal. Sige, sabi ko. Maaari na kayong manatili rito. Pero huwag niyong asahan na dahil may pera na ako ay magbabago ang ugali ko. Magiging prangka pa rin ako. Magiging seryoso pa rin ako. Dahil iyon ang nagdala sa akin sa tagumpay na ito.
Kung hindi niyo kayang tanggapin ang pagiging mahirap pakisamahan ko, maluwag ang pinto. Nanatili silang lahat sa kanilang kinauupuan. Walang umalis, walang kumibo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang kapangyarihan ay wala sa bank account ko. Ang tunay na kapangyarihan ay ang katotohanang kaya kong tumayo ng mag-isa at sila ang nangangailangan sa akin hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa gabay na tanging ako lang ang makakapagbigay. Sige na, sabi ko sa kanila. Magpahinga na kayo. Pagod kayo sa biyahe. Bukas tayo mag-usap ng mas maayos. Isa-isa silang lumapit sa akin para magmano. Isang tradisyong Pilipino na matagal na nilang ginagawa ng walang pakiramdam. Pero ngayon, naramdaman ko ang bigat ng bawat kamay na humipo sa aking likod. Nang maiwan uli ako sa sala kasama si Teresita, tumingin siya sa akin. Roberto, salamat sa pagkakataon. Teresita, sabi ko sa kanya, mahal kita. Pero huwag mo na uli akong itataboy sa sarili nating bahay. Ang bahay na ito ay naitayo dahil sa pawis ko. At ang pamilyang ito, kailangang matutong magpahalaga sa pundasyon bago tuluyang gumuho ang lahat. Tumango siya at dahan-dahang lumakad patungo sa aming kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Tumingin ako sa aking tasa ng tsaa, malamig na ito. Pero ang loob ko ay mainit. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas. Sa wakas ay nailabas ko na ang lahat ng pait. Respeto, hindi lang salapi. Iyan ang aking napanalunan ngayong araw. At para sa akin, mas mahalaga iyan kaysa sa anumang halaga ng tseke sa buong mundo. Huminga ako ng malalim at isinandal ang aking likod. Bukas, muli nating susubukan ang maging isang pamilyang nakabase sa katotohanan. Ang matandang Roberto ay narito pa rin. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging invisible. Pikit mata kong naramdaman ang lamig ng aircon sa aking balat. Tapos na ang unang laban. Ang susunod ay ang pagbuo muli. At bilang isang inhenyero, alam ko na ang pinakaimportanteng bahagi ng anumang gusali ay ang matibay at tapat na pundasyon. Matulog na tayo. Bukas, may trabaho pa tayong kailangang gawin. Hindi sa computer, kundi sa puso ng aking pamilya. Nakalipas ang ilang buwan. Ang pagbabago ay hindi parang magic. Hindi ito parang isang switch ng ilaw na kapag pinindot mo ay biglang liliwanag ang lahat. Bilang isang inhenyero, alam ko na ang muling pagtatayo ng isang gumuhong istruktura ay mas mahirap kaysa sa pagbuo ng bago. Kailangan mong linisin ang mga guho. Kailangan mong suriin ang bawat bitak at higit sa lahat, kailangan mong siguraduhin na ang bagong semento ay kakapit sa lumang pundasyon. Hindi naging madali ang mga unang linggo pagkatapos ng Pasko. Bagaman naroon ang balita ng aking tagumpay, at bagaman naroon ang 480 milyong piso sa bangko, ang aming pamilya ay sugatan pa rin. Isang hapon, habang nagkakape kami ni Teresita sa sala, nagkalakas ako ng loob na magsalita. Sabi ko sa kanya, Teresita, hindi sapat na narito tayo sa iisang bahay. Hindi sapat na hindi tayo nag-aaway. Kailangan nating matutong mag-usap muli. Sa mungkahi ko at sa gulat ko ay pumayag siya. Nagsimula kaming pumunta sa isang family counselor sa Makati, si Dr. Santos. Noong una, ayaw ko talaga. Sabi ko sa sarili ko, Roberto, 67 taon ka na. Ngayon ka pa ba uupo sa harap ng isang doktor para pag-usapan ang nararamdaman mo? Nahihiya ako. Pakiramdam ko ay hindi iyon gawain ng isang matapang na lalaki. Pero naisip ko ang nakaraang Pasko. Naisip ko ang sakit ng pagiging mag-isa. Kaya tiniis ko ang hiya. Sa bawat session namin tuwing Huwebes, dahan-dahan naming binubuksan ang mga pahina ng aming 43 taon na pagsasama. Doon ko nalaman ang maraming bagay. Nalaman ko na si Teresita ay natatakot din pala. Natatakot siya na baka habang tumatanda kami, ay tuluyan na kaming mawalan ng saysay sa mata ng aming mga anak. At ang paraan niya ng pagpapakitang tao ay ang pagsunod sa gusto ng mga bata kahit pamasaktan ako. Sorry Roberto, sabi niya sa akin sa loob ng opisina ng doktor habang hawak ang kamay ko. Inakala ko na kapag nanahimik ka, okay ka lang. Hindi ko alam na unti-unti ka na palang nabubura sa sarili nating tahanan. Pinatawad ko siya. At pinatawad din niya ako sa pagiging masyadong matigas. Sa pagiging masyadong seryoso, na tila ba ang buhay
ay palaging isang construction site na kailangang perpekto. Habang inaayos namin ni Teresita ang aming relasyon, isang bagong tulay din ang nabubuo sa pagitan namin ng anak kong si Paulo. Dahil sa kontrata ko sa Manila Tech Ventures, naging Chief Technical Advisor ako. Pero kailangan ko ng tulong sa marketing at sa pagpapalawak ng negosyo. Isang gabi, kinausap ko si Paulo. Inalok ko siyang maging consultant para sa marketing side ng aking teknolohiya. Tay, seryoso po kayo? Tanong niya sa akin. May halong gulat at pananabik sa kanyang boses. Seryoso ako, Paulo, sagot ko. Magaling ka sa marketing. Pero kailangan mong makinig sa akin pagdating sa produkto. Ang system na ito ay gawa sa karanasan, hindi lang sa uso. Nagsimula kaming magtrabaho sa isang opisina sa Makati. Sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang pagbabago sa aking anak. Noong una, gusto pa rin niyang gawing flashy o masyadong makabago ang lahat. Gusto niyang gumamit ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pero tinuruan ko siya. Isinasama ko siya sa mga lumang site. Ipinapakita ko sa kanya ang mga tulay na itinayo ko noong hindi pa siya ipinanganak. Tingnan mo iyan, Paulo, sabi ko sa kanya habang nakaturo sa isang malaking poste sa ilalim ng tulay. Ang posteng iyan ay hindi nakikita sa mga brochure. Hindi iyan maganda sa kamera. Pero iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo nahuhulog sa ilog ngayon. Sa negosyo, ganoon din. Huwag kang mag-focus sa labas. Siguraduhin mo ang pundasyon. Doon ko nakita ang tunay na respeto sa mga mata ng anak ko. Hindi na siya umiirap kapag nagsasalita ako. Sa halip, kumukuha siya ng notebook at nagsusulat. Nakikinig na siya. Talagang nakikinig. Isang araw, habang nasa gitna kami ng isang malaking meeting sa mga investors, nagtanong ang isa sa mga kliyente tungkol sa kaligtasan ng aming algorithm. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Paolo. Ang sistemang ito, sabi ni Paolo nang may buong kumpiyansa, ay binuo ng aking ama base sa 35 taon ng aktwal na karanasan sa kalsada. Wala itong katulad dahil hindi lang ito gawa ng computer programmer. Gawa ito ng isang inhenyero na nakakaalam kung paano ang tunay na galaw ng lupa at bakal. Ang karunungan ng tatay ko ang pinakamahalagang bahagi ng produktong ito. Napatingin ako sa aking anak. Uminit ang aking mga mata, hindi dahil sa pera na kikitain namin sa kliyenteng iyon, kundi dahil tinawag niya akong tatay ko nang may kasamang pagmamalaki sa harap ng maraming tao. Hindi na lang ako ang matandang dapat alagaan. Hindi na lang ako ang pabigat na kailangang pagpasensyahan. Ngayon, ako na ang mentor. Ako na ang kanilang inspirasyon. Maging si Christina ay nagbago rin. Madalas na siyang bumisita sa bahay, hindi para magdala ng mga gamot o para tingnan kung nakakain na ba ako, kundi para humingi ng payo tungkol sa kanyang mga kaso sa social work. Natuklasan niya na ang aking lohika bilang inhenyero ay nakakatulong sa pag-aayos ng mga problema sa komunidad. Tay, tama nga kayo, sabi niya sa akin isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon ang pinakamatatag. Salamat sa pakikinig sa akin. Nakikinig na rin ako sa kanila. Natutunan ko na hindi kailangang palaging ako ang tama. Natutunan ko na ang kanilang mga ideya, kahit iba sa nakasanayan ko, ay may halaga rin. Ang aming bahay sa Quezon City ay hindi na tahimik, pero hindi na rin ito puno ng tensyon. Ang katahimikan ngayon ay puno na ng kapayapaan. At ang mga usapan ay puno na ng tunay na pagkilala. Respeto. Tunay na respeto. Iyan ang tulay na itinayo namin sa loob ng nakalipas na mga buwan. Isang tulay na gawa sa pagpapatawad, pakikinig, at pagtanggap. Minsan, kapag bumababa ako sa aking workshop sa silong, napapangiti ako. Ang computer ko ay naroon pa rin. Ang mga gamit ko ay naroon pa rin. Pero hindi ko na nararamdaman na kailangan kong magtago rito. Bukas na ang pinto. Madalas ay bumababa si Teresita para dalhan ako ng merienda at makipagkwentuhan tungkol sa plano namin para sa susunod na bakasyon. Napatunayan ko na ang 480 milyong piso ay isang tool lamang, isang kagamitan. Parang isang crane o isang bulldozer. Nakakatulong ito para mapabilis ang trabaho. Pero ang arkitekto ng aming kaligayahan ay hindi ang pera. Ang arkitekto ay ang aming kagustuhang magbago. Ang aming desisyon na makita ang isa't isa ng higit pa sa aming mga bansag.
Hindi na ako si Roberto na mahirap pakisamahan. Ako na si Roberto, ang inhenyero, ang asawa, ang ama. Habang pinagmamasdan ko ang aming pamilya na muling nabubuo, na-realize ko na ito ang pinakamagandang proyektong naitayo ko sa buong buhay ko. Mas matatag ito sa anumang tulay sa Maynila. Dahil ang tulay na ito ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi gawa sa pagmamahal na dumaan sa matinding pagsubok. Ngumiti ako habang tinitingnan ang litrato namin sa sala. Hindi na ito isang lumang portrait. Ito ay isang buhay na paalala na habang tayo ay humihinga, palaging may pagkakataon para magtayo ng bago. Ang pagtanda ay hindi ang dulo ng daan. Ito ay simula ng isang mas matalinong paglalakbay. At sa bawat hakbang ko ngayon, kasama ko ang aking pamilya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto nilang kasama ako. Pagbuo ng bagong tulay. Tapos na ang construction. Oras na para dumaan at magsaya sa bunga ng aming paghihirap. Huminga ako ng malalim. Napakasarap mabuhay kapag alam mong ikaw ay pinahahalagahan. Ang matandang Roberto ay hindi na muling mawawala. Dahil ngayon, ang pundasyon ng aming tahanan ay kasing tibay na ng aking mga pangarap. Tuloy ang buhay. Tuloy ang saya. At ang tulay na ito ay mananatiling nakatayo habang buhay. 1 taon na ang lumipas. Narito uli kami sa Tagaytay. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa Bulkang Taal. Amoy na amoy ang pine trees. Maririnig ang tawanan ng aking mga apo sa labas habang naghahabulan sila sa damuhan. Naalala ko ang nakaraang taon. Noong gabing iyon, mag-isa ako sa Quezon City, malungkot, itinaboy. Pakiramdam ko noon ay wala na akong silbi. Pero tingnan niyo ang buhay. Tunay ngang ang Diyos ay may mas magandang plano. Ngayong gabi, nakaupo ako sa kabisera ng aming hapagkainan dito sa rest house. Sa harap ko ay ang tradisyonal na Noche Buena, may hamon, may queso de bola, may malaking turin ng mainit na sopas. Pero higit sa pagkain, ang nakapaligid sa akin ang tunay na biyaya. Narito si Teresita sa aking tabi. Masaya siyang nagkukwento tungkol sa kanyang mga halaman. Narito si Paolo, na ngayon ay hindi lang anak, kundi isa na ring matapat na kasosyo sa negosyo. At narito si Christina, na nakikinig ng mabuti sa bawat salitang binibitawan ko. Mayroon akong 480 milyong piso sa bangko. Pero sa gabing ito, hindi ko naaalala ang perang iyon. Ang tunay na tagumpay para sa akin ay hindi ang halaga ng aking bank account. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang nakikita na nila ako. Nakikita na nila ako. Hindi na ako ang matandang mahirap pakisamahan. Hindi na ako ang amang laging iniiwasan. Ngayon, ako ang sandigan ng pamilyang ito. Ako ang kanilang gabay. Kapag nagsalita ako, hindi na sila umiirap. Sa halip, tumitigil sila para makinig. Respeto. Tunay na respeto. Bilang isang civil engineer, buong buhay ko ay iginugol ko sa pagtatayo ng mga tulay at kalsada. Pero ang pinakamahalagang istruktura na naitayo ko sa buong buhay ko ay ang respetong ito ng aking pamilya. Iyan ang pundasyong hindi kailanman guguho. Iyan ang kalsadang magdadala sa amin sa mas masayang bukas. Sa edad na 67, akala ko noon ay tapos na ang kwento ko. Akala ko ay hihintayin ko na lang ang dulo ng daan. Pero nagkamali ako. Nagsisimula pa lang ako. May mga bago na naman akong ideya. May mga bago na naman akong proyektong gagawin sa silong ng aming bahay pagbalik namin sa Maynila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-isa. Kasama ko na ang aking anak. Kasama ko na ang tiwala ng aking asawa. Sa aking mga kapwa senior citizen na nakikinig ngayon, huwag nating hayaan na sabihan tayo ng mundo na wala na tayong silbi. Ang ating mga karanasan, ang ating mga puting buhok ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng ating dunong. Mayroon tayong ibubuga, mayroon tayong kayang itayo na hindi kayang gawin ng mga kabataan. Huwag kayong susuko. Magpatuloy lang sa paglikha. Magpatuloy lang sa pagkatuto. Bumuntong hininga ako ng malalim habang tinitingnan ko ang bawat mukha ng aking pamilya sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngumiti ako kay Teresita at hinawakan niya ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Isang mahigpit na hawak, isang hawak na nagsasabing, "Salamat dahil nanatili ka." Tapos na ang gabi ng katahimikan, ngayon ay gabi na ng pasasalamat.
Ang Paskong ito sa Tagaytay ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa wakas. Nahanap ko na ang aking lugar sa puso ng mga taong pinakamahalaga sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat na nakinig sa aking kwento. Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo. Na kahit gaano man katanda, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, laging may paraan para muling bumangon at ipakita ang iyong tunay na halaga. Merry Christmas sa inyong lahat. At tandaan, ang buhay ay isang tuloy-tuloy na pagtatayo. At hanggat may tibay ang ating loob, walang tulay na hindi natin kayang itawid. Ako si Roberto, isang inhenyero, isang ama, at isang lalaking nahanap ang tunay na tagumpay sa gitna ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat po kayong lahat. Mag-ingat po kayong lahat.